Mga kapatid, marami po sa atin na talagang mahal na mahal nila yung kanilang mga sasakyan. Lalong-lalo na yung may mga sportibo, yung mga crosswind. Ngayon, ito pong customer ko po na ito ay parang kapatid ko na rin, si Kuya Hubert Angko Paz. Kuya Hubert, nakumpleto ko na yung para sa intercooler natin. Ito na oh, si Kuya Hubert, gusto niyang lagyan ng intercooler itong kanyang crosswind. Ngayon, sa dami ng nilagay kong mga intercooler, para sa akin, na-figure out ko na mas okay yung hindi naman ganun kalaki na halos nakaharang dito. Kaya po, ang binili kong intercooler kay Sir Hubert ay yung ganito lamang kalaki na intercooler. Kita ba? Ito. Ito naman po ay nakakabit sa Ford. So, original po itong intercooler na to, inilagay natin dito sa 4JA1. So, meaning, hindi magkakaroon to ng turbo lag. Kasi pag masyadong malaki yung intercooler mo, yung iba nilalagay pa dito sa harap, yun ang nagiging problema eh. Hindi na nga ganun kalakas yung turbo na stock ng crosswind. Yun ay nasa 20 PSI lang. Tapos nilagyan pa nila ng intercooler dito, kaya pagdating sa intercooler, yung hangin medyo lata na, malata. So kailangan mo munang i-revolusyon talagang bago makaipon ng malakas na pressure yung turbo papunta doon sa intercooler. So ako, niliitan ko lang itong intercooler at ang maganda dito, kapag umaandar na yung engine, yung hangin nitong kanyang clutch pan ay talagang tatama na rin dito sa kanya. Yun na mismo yung magpapalamig sa kanya. Hindi na kailangan ngayon yung nandito sa harap na kapag sumasalubong ka sa hangin ay doon siya lumalamig. Bakit ba kailangan lumamig? Kasi po mga kapatid, yung inilalabas ng turbo, yung kinokompress na hangin, halika rito kulot. Ito. Yung kinokompress na hangin po ng turbo, ito yung pinaka-compressor niya, na ko-compress yung hangin na yun at mainit na mainit po yun. So kailangan bago pumasok dito sa ating intake manifold, papasok doon sa chamber, kailangan malamig yun para makaiwas sa misfire. So pinadadaan po yan sa intercooler. Kaya karamihan po ng mga nakaturbo ay mayroon po talagang intercooler. Itong si Crosswind, hindi siya naglagay ng intercooler. Samantalang si Isuzu Travis, yon ay 4JA1 din, pero yon ay naka-CRDI, pero yon ay mayroon ding intercooler. So ngayon, itong si Crosswind, si Sportivo, 4JA1 to, naka-turbo at naka-EGR na rin to, dapat sana meron din siyang intercooler. Kaya nga po, itong si Sir Hubert Angko Paz, sabi niya, Randy, lagyan mo ng intercooler, yung Sportivo ko. Ito na po, Kuya Hubert, nakumpleto ko na. Itong mga pinagbibili ko, pati itong mga conversion natin sa hose. Maganda po ito, Kuya Hubert. Oh. Pansinin mo. Oh. Siyempre ito, magpuputol-putol pa ako dyan. So, papasok dito galing sa turbo. Pakita mo yan, kulot. Ayan. Ito yung turbo natin. Galing sa turbo, yung pressure, yung hangin, papasok ngayon dito yan sa intercooler, lalabas dito, palalamigin ngayon nung hangin, nung ating clutch pan, lalamig yan, at papasok dito sa ating manifold, sa intake manifold. Yan. Bali ito, tatanggalin ko na to. Pakita mo to, ano? Yan, tanggal na to. No? Magiging bypass na ngayon itong ating intercooler. So, pagbuga ng turbo, papasok dito sa manifold, ay malamig na yung hangin. Pero bakit ba naglagay ng intercooler din? Kasi nga po, nagpalit din si Sir Hubert ng turbo. Ito na po kasi ang turbo ni Sir Hubert. Ito po ay para sa 4JJ1. Malaki sa mga Altera na turbo. So mas mataas na yung pressure nito, yung compression na inilalabas nitong turbo na to. Ito po ay almost 40 PSI na. Itong dati, yung original ay 20 PSI lang. Kaya ngayon, siyempre mas mainit ito. Pagdaan ngayon dito sa intercooler natin, palalamigin dito at pagpasok doon sa ating manifold, malamig na. Kaya mas maganda po yung combustion sa loob ng ating cylinder. Yung mga nagpaplano na maglagay ng intercooler sa kanilang mga crosswind, ito, napakasimple lang. Ayan lang, mga pinagbibili natin sa online. Yung mga nagsasabi sa akin, ikaw naman, pinagbabawal mong bumili sa online, okay naman sa online. Okay naman po, karamihan. Kasi nga po, kung hindi naman galing ng Thailand, galing ng Malaysia, ay galing ng China. Pero ito po ay galing ng Thailand po ito. Yung ikakabit ko rito sa turbo. Kasi nga po, aalisin na yung kanyang catalytic converter dahil nga po, iba na po yung ano nito.
yung flange. Ito, hindi na to match doon sa catalytic converter. Kaya ito na po yung binili natin na downpipe. Ayan, papunta na to doon sa tambucho. Tapos ito naman, sakto naman ito doon sa original na pinaglalagyan sa mounting doon sa exhaust. Ito pong turbo ni Sir Hubert, nakita ko rin, masama na rin pala, malakas na rin ang alog. Kaya po, dapat na lang din po siya talagang palitan. Yung mga pinagbibili ko na to sa online, sa Lazada, ito po ay merong made in China, itong mga hose na to, itong mga adapter na yan, no? Yan ay made in China, pati itong mga aluminum na to. Pero itong intercooler ay made in Thailand, kasama yung downpipe. So pagdating sa mga ganitong pyesa, made in Thailand po ako, made in China, walang problema. Pero pagdating sa mga electronics, hindi po talaga ako bumibili dyan. Kasi para ka nagtatapon ng pera. Yung iba gumagana, yung iba naman hindi. Yung iba naman pagka yung pa yung nagbibigay ng problema sa amin, darating yung mga customers dito, tapos hindi maayos yung kanilang sasakyan, kung saan-saan na rin nanggaling. Yung pala, yung mga ipinagkakabit ng mga sensors ay made in China, bagong-bago, pero hindi naman gumagana. Kaya pag na-detect ng aming scanner na yun ang problema, pinabibili na po namin sila ng bago at original po talaga or kami na ang bumibili doon sa aming mga supplier. So yun po mga kapatid, marami pa ako ipapakita sa inyo. Ito po, tignan nyo po. Itong aking E46 na ito, may problema yung hood niya, napakabigat oh. Pero dapat pag tinaas kong ganyan, dahil ito naman ay walang tukod, katulad doon sa ibang mga sasakyan, kaso bumabagsak na. Oh, sira na po kasi itong hood stay niya. Ito, sira na yan. Ngayon, nakabili ko ng mura lang. Ito ay umabot lang ng 1,400. Yung dalawa na. Oh, dalawa na po yan na hood stay. At ito po ay nabili ko sa online. Oh, mura lang po, 1,400. Biruin nyo, pyesa ng BMW. Mabibili nyo itong 2 piraso, 1,400 lang. Oh, kaya po ito ay ilalagay ko dito. Ayan. Panoorin nyo po kung paano ko ito ilalagay at ipapakita ko po sa inyo. So yung mga ganitong klase ng pyesa, samahan nyo na ng panalangin na sana tumagal. Ito naman ay walang ibang sisirain. Hindi sisirain ang engine mo, hindi sisirain yung body or kung ano pa man dyan, yung electrical, walang ibang idadamay ito. Kasi ito naman ay para lang dito sa hood na hindi siya bumabagsak. Kaya ito po ay kakabit ko, ipapakita ko po sa inyo. Okay. Tanggal na. Okay, kailangan lang mga kapatid, nakaangat itong lock. Ayan. So kailangan, sisikwatin mong ganun at umangat muna siya na ganito. Ayan, katulad din ito. Dito, kakabit ko muna to. Pasok na. Pasok na. Itong kabila, made in China na to. Sige, bitawa mo lang. Kaya na nung isa yan. Dito naman ngayon tayo sa kabila. Yun, ito okay lang kahit masira na. Uy, yun lang. Oh, ako bumagsak, kawalalay mo rito. Ano to? Itong kabila. Yun, tanggal na po ito isa. Ayan, kailangan nakaangat mo ng ganyan yan ha. Ayan. Okay, ito pepesto ko na rito. Mamaya, linisin mo to, kulot ha. Sige, baba mo konti. Okay. Tapos sisikwatin ko na to. Okay. Yan naman. Ito medyo mahaba dapat. Alright, tumunog na. Ang problema na lang dito, kulot, ang dumi. Ngayon, dito may hinahanap ako dito, hinahanap ko to. Yung nakalagay dito. Kasi ito ay pininturahan. Nagulat na lang ako, nakadikit pala dito. Dinikit. Ay, nako. Kaya pala hinahanap ko. Yung isa, ganun din, oh. Oh. Ayan, lagyan ko ng konting oil para hindi dumikit. Ayan. Ito namang isa, kaya pala nawawala. Oh. Dumikit. Oh, lalagay natin dito. Yan. Mga kapatid, pakita ko lang sa inyo. Yung laman nitong transmission filter nitong Honda CR-V. Ito. Yan, pakita mo din. Oh, ito, pakita mo yung filter, yung laman. Ito yung nakukuha ko sa loob. Oh.
Kasi ito mga kapatid ay nabaha. Ngayon, pagkatapos mabaha, ginamit-gamit pa nung may-ari bago dalhin dito sa amin. Sabi niya, wala lang naman daw atras. Ang problema, pinasok na ng tubig yung kaloob-looban nitong transmission mismo. Ang sabi niya, baka daw kailangan palitan lang daw ng filter, mag-dialysis daw at palitan ng filter. Ang problema sa mga Honda, ito katulad nitong CR-V, pati yung mga Honda Civic na yan, ang filter nasa kaloob-looban to mismo ng transmission. Kaya kung magpapalit ka ng filter, talagang kakalasin mo na ng buo ito at ito po ay overhaul na. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung inabot na problema nito. Gawa ng ito ay nabaha nga. Pinasok ng tubig, tingnan nyo po puro kalawang. Oh. So itong clutch drum na to, hanggang kaloob-looban, kinalawang na po ito. Kaya hindi na po talaga ito nag-work ng maayos. Isama mo pa itong valve body niya na sumobra ng dumi. Pati itong mga gears niya. Ayan. Puro kalawang na po yan. Tingnan mo to. Kaya ba i-zoom in yan? Grabe, nag-umido na. Ito, magpapalit ako nito. Kailangan magpalit nito. Ang kagandahan lang, may mga surplus tayong mabibili nitong transmission ito. Okay. Mga kapatid, baka naman isipin nyo, bakit kayo ganyang gumawa? Nasa lapag lang. Ayaw kasi nitong mga tauhan ko ng medyo mataas ang patungan. Kasi pag kami nahulog at tumalsik, hindi mo na makita. Samantalang yung ganito, okay lang na nakalapag siyang ganyan. At kapag binuo naman namin ito, ay madali na siyang halukayin. Dito muna tayo. Ito pong may-ari nito, sinisisi po ako. Kasi bakit daw hindi ako naglagay ng mga karatula dyan sa Antipolo? Kasi daw po, taga rito lang siya, kung saan-saan pa daw po siya pumupunta para ipacheck itong kanyang esportibo. Ang dami nga nagche-check, pero bakit hindi pa ibinaba itong manifold para linisin? Tignan nyo naman po, kung gaano kakapal yan. Sobra, lagay natin dito, wag tayong magkalat. Sobrang dumi po, sobrang dumi talaga. Kaya kung ito ay mapapara ng ASBO, talagang hindi makakalusot. Tapos ngayon, napakahigpit ng LTO. Sobrang higpit nila ngayon. Baka ganito ang kondisyon ng inyong mga sasakyan, ang tindi ng soot, ang tindi ng carbon, dahil nga po doon sa EGR nito. Talagang nagkikreate po ng dumi sa loob ng makina. So doon sa may-ari nito, pasensya na po kayo, hindi ako naglagay ng karatula. Pero nung napanood daw po niya ako sa YouTube at nakita niya yung address ko dito lamang sa Barangay Dalig, dito lamang po kami. Ayun, pinuntahan kagad ako kanina. At ito na nga po ang kinalabasan ng aming findings dito sa kanyang sasakyan. Ayan, tingnan nyo po. Tapos ang isa pang masaklap dito, ibababa namin ang transmission nito dahil may tagas na rin po ang collar gasket nito. I-check nyo yung mga sasakyan, lalo na ngayon yung mga magre-rehistro. Ulitin ko po sa inyo, napakahigpit po ngayon ng LTO. Sisimulan nila ngayong bagong taon at baka kayo hindi makapasa. Huwag po kayong maglalagay. Pumunta po kayo sa mga trusted nyong mekaniko. Pumunta kayo sa mga shops na lagi nyong pinagpapagawaan at ipaayos ang inyong mga sasakyan. Kapag ganito kadumi ang makina mo, sigurado hindi ka rin makakatipid sa konsumo ng iyong fuel. Kaya dapat palaging malinis para maganda ang combustion at hindi ka po nagbubuga ng lason. Pero okay naman po yung oil niya. Actually, kulang. Ayan, nandyan lang ang oil nyo sa gitna. Kailangan po dagdagan siya. Labi tubo. Ginamitan nga eh. Alam ko naluto na eh. Special tools yan. Switzerland ba sir yan? Made in Autorans. Made in Autorans yan. Ganun lang. Diba? Pag higpit naman, ganun naman. Sobrang higpit naman. Grabe. Iba kasi ang ginagamit, plais. Yan ginagamitan na ng plais to May marka. Ayan dami na pala So hindi po dapat ginagamitan yan. Ibig sabihin, masisira. Mura lang naman to. Bili na lang ulit kayo siguro. Pero hindi dapat sira na.
Tapos itong sa inyo, sir, tumatapon pag nagsasalin. Mm. Yan, para makaiwas kayo, maglagay na lang kayo ng Pag basahan dyan. natapunan dito, sir, paano yun? Okay lang naman, kaya lang magdudumi siya. So ito ay kulang, medyo marami-rami yung kulang. Toyota Genuine Motor Oil, Puro Synthetic, 5W30, made in Thailand. Yung Repsol ko, made in Spain. O yun, sumakto. Sakto na. Sakto na, oh. Masama rin, sir, sobra, no? Oo, masama rin. Maghahanap yan ng lalabasan. Magandang hapon po sa inyo. Back to work na po tayo, pero ang aking workforce ay 50% pa lang. Si Sir galing pa ng Paranaque po. Paranaque. Bumalik na lang to kasi nung nakaraang pumunta ka, hindi na available mga tao natin. Opo, pa-uwi na eh. Oo. Pa-Christmas break na po tayo. Ano ba yung problema mo dito, Sir, dati? Ba't ka pumunta rito? Ano po kasi, medyo parang low power, tapos may umuusok dun sa dipstick. Umuusok sa dipstick. Ang remedy natin, either general overhaul, or Oo. yung sinuggest nyo nga po, yung ginawa natin ngayon, yung sa Oo. turbo. Hindi kasi akala ko barado yung catalytic converter mo. Opo. At baka nagba-back pressure. Pero hindi barado. Papakita ko po sa inyo yun. Nung pumunta siya rito nung nakaraan, meron tayong tinanggal eh. Ano yung tinanggal natin? Ano po, oil catch can. All-cat scan. Oh. Dahil doon, napupuno yon, nare-restrict yung labas ng hangin, yung hininga niya, yung breather, kaya nag-blow by si Sir. Medyo malakas na rin yung talsik sa dipstick, no? Medyo po. Pero yung takbo niya, hindi naman ganun kahina. Okay naman. Okay naman po. So hanggat wala pang budget, pwede pang pagtiyagaan. Opo, opo. Oh, kaya lang ito mga kapatid. Siguro yung dating may-ari nito, kailan mo ba ito nabili? 2017 po. Matagal na rin sa'yo. Opo. Matagal na sa'yo na merong usok na dito sa engine? Ay, hindi po. Napansin ko lang po yung usok sa engine. Siguro po nitong parang mga nung pandemya. Kasi medyo binubuksan ko yung hood tapos sinecheck ko. Yun, napansin ko, saan yung usok? May usok. O ito mga kapatid. Ang akala ko kasi, itong kanyang catalytic converter ay barado. Kasi pag barado, itong catalytic converter, siyempre, paglabas ng exhaust gas, hindi siya makakalabas lahat dito. Dito pala manggagaling yan. Ito yung nakakabit sa turbo. Pagpasok dito ng exhaust gas, dahil yun nga yung galing sa exhaust, lalabas dapat dito. Ngayon, kung barado dito, babalik yun. So may portion na babalik at pagbukas ng mga barbula, sumisingit-singit doon yun. Kaso, hindi po barado mga kapatid eh. Tignan nyo ito oh. Paano magbabara to? Kita ba? Ha? Tutok nyo pa po sa loob. Ay, kita ba? Wala kang laman eh. Oo, wala. Walang laman kasi binasag na nung dating may-ari. Pero sir, 7 years pala sa'yo to, hindi mo alam na ganito to? Hindi po. Hindi mo alam? So, ibig sabihin, nung binasag tong catalytic converter na to, katulad ka na lang ng mga sasakyan na yan. Kasi wala namang cut-con yun eh. Opo. Siguro dati, kaunti lang yung basag nito. Ito basag din, oh. Kapapa-welding lang namin, oh. Oh. Kita ba yan? Oh, ang haba, oh. Hanggang dito, sa puno, nanulay dito, basag itong kanyang cut-con. Kaya pala, yung nung kinalas to kanina, nalinis na kasi, hindi ko naabutan, eh. Punong-puno ito ng ng carbon. Talagang yung cover niya, hindi pa nga kita to, di ba? Hindi po kita. Bakit nakita to, sir? Ano sabi ko? Baklasin po yung ano. Baklasin, baka meron singaw. Oo, kasi pinabaklas ko talaga kasi wala namang singaw dito sa gasket, itong dalawa. Saan ang gagaling yung yung carbon na yun? Opo. Ngayon, nung kinalas itong cover, ito, nilinis na kasi. Oh. Ayan, nung nakalas na to, nakita namin na, yun nga, basag itong kanyang cut-con. Napagbintangan ko pa nga itong turbo eh. O, yung turbo niya, ayan, okay. Kita naman yung mga usok pa dyan. Pero ito, na-cleaning na namin to. Pero dito, kitang-kita, marami pong remnants, ayan, oh, ito, oh, sa dumi, oh. Kasi nga, yung usok na galing sa exhaust dito, ayan, ay lumalabas na doon kasi basag na nga yung kanyang cut-con. Okay, bakit nabasag yung cut-con niya? Manipis lang, di ba? Opo. Para basagin mo yung laman loob niyan.
sinusundot nila ng todo yan. Binabasag nila yan. Tapos doon sa ilalim, sinusundot nila yan. Hanggang sa matanggal mo, yung laman loob ng Katcon, yung mga precious metals na nandun. So akala nila, pag tinanggal yung Katcon, na yung laman loob, anong mangyayari? Bibilis po. Baka naman ikaw nagtanggal Hindi, kasi hindi. gusto mong bumilis. Hindi po, hindi Kasi po. 7 taon na pala sa inyo yan eh. Hindi po, hindi po. Hindi ikaw. O, yun ang nangyari. Siguro naglamat, nagka-problema, at ngayon na lang Yun na po natin nalaman. O, doon na lang lumabas yung problema. So sa mga mahilig magbasag ng Katcon, kung talagang ayaw nyong gumamit ng Katcon, meron namang nabibili sa online. Ito, mga kapatid, down pipe, ito nga lang gamit sa crosswind. So kung gusto mong basagin yung catalytic converter mo, manghinayang ka, napakamahal ng Katcon. May nabibili namang down pipe, o kaya magpagawa ka, simpleng-simple lang to. Kayang-kaya nga sa mga tornuhan to eh. So ito po ay binili ko pa sa Shopee. O yung mga ganito kasi pwede mong bilhin sa online. Opo. Kasi kitang-kita mo naman, tubong-tubo, stainless pa. Ayan, may ano pa. Kung saan ginawa, Thailand po ito. So may nabibili nito. Hindi mo kailangan sirain yung catalytic converter mo. So maghahanap ka na ngayon para mapalitan mo yon. Kasi anytime pwedeng bumigay ulit yun eh. Winelding lang yun. Maghanap ka ng ganito o kaya magpagawa ka sa mga magagaling gumawa nito, sa mga gawa ng tambucho. Opo. Di ba? Yung ano mo, pagka kinalas mo na yan, yan lang naman ang gagayahin nila dito eh. Ito lang yan eh. Yan lang gagayahin nila eh. Di ba? So wag mo nang sirain yung isang mahal na pyesa kasi pagdating ng panahon nagkahigpitan. Masosolve na yung problema mo, pero yung main problem mo na tumatalsik, Opo. paghahandaan mo na yan. Opo, opo. Ha? Medyo malaki-laking gastos din yan kasi yan ay general overhaul. Hindi na nga nila tinitignan yan, sir. Wala mami magsin. 1, 2, 3. Yan, dinalo pa ako ng mga kapampangan. Maglolo ka na. Wala nang kapampangan. Hindi siya man. Hindi ka, wala pa. Nanunggurin mo kasal. Ulitin mo, nanunggurin mo kasal. Manong, Nakasal mo. manong, sisi. Maganda ba yung bahay nyo? Bahay ka kapampangan. Sino ba kapampangan? Si mami, si daddy? Ako po. Si mami. Kaya pala sabi niya, maingay mga kapampangan. Ayan, galing pa po sila. Direct from Mabiga, Angeles, Pampanga. Yes po. Sa Angeles, maraming magaganda dyan. Oo.